first time ko kayo Diyos ko! Uy, pasalamat kayo, uy! This is my first time and I give it all to you. Kuya, wala naman akong dibdib. Kuya, palaging ganun po. Kuya, hindi naman kagandahan. Ganyan. Sabihin mo nga sa'yo maganda ako, eh. Napakaganda. May ano po? Talagang maganda. Nang ano nga? Nung gabi. Sabi niya, maganda. Ang damit mo. Maganda. Ang weather ngayon. Sabi ko, hee! Kaya lagi kong tinatanong yun. Kasi po, talagang hindi ko pa na-embrace yung kung ano yung beauty na meron ako. Hintay na lang po namin yung perfect spot para po sa second layout ng sleigh shoot. Kaya, let's go! Yung insecurities, yung dibdib ko. Hi! Hello po mga kaibigan, mga ka-Mayward. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alexandra Lexter Jules. Ito na po ang part 2 ng Slay Digital Magazine. So, noon pa man, tama si Maymay. Ilang beses niya tinanong si Big Brother kung maganda siya. Pero, ayaw sagutin ni Big Brother. Pero yes, alam natin na talagang may confusion siya doon kung maganda ba siya o hindi. Kasi palaging sinasabi ng mga tao siguro noon na wala siyang kagandahan. Meron talaga Maymay. Meron. Ang angkin mong ganda ay walang kapares. And so yeah, here is the volume number 2. Part 2 ng volume 2 ng Slay Magazine. Ang ganda po dito, Inday. Katawan ko yung mukha ko. Parang ganun. Kasi diba, halos lahat po sa showbiz, parang mistisa. Gusto ko maging mistisa. Parang tinatry ko laging mag-fit in. Pero, every time na nagtatry ako, hindi naman po ako masaya. So, na-let go ko na po yung ganung insecurities. Masasabi ko yung panahong hirap po ako talaga sa craft ko. Lalo na po yung acting. Sobrang hirap na hirap ako, hindi ako marunong umiyak. Doon nakikita ng mga tao, ang galing na umiyak. Pero Diyos ko, kung alam nyo lang po, ang dami ko na pinatay sa utak ko para lang makaiyak ako. Look at you now. Alam ko, pagkayanin mo, diba? Pero, ayun na nga, sabi ko, paano kaya, Lord? Ang hirap naman po. Pero syempre, na-realize ko din po yung time na yun, no? Kapag may gusto kasi isang bagay, sabi ko, Lord, gusto ko ng adobo. Hindi naman niya agad-agad ibibigay adobo. Ibibigay niya sa'yo recipe. So, nasa sa'yo yun kung gagawin mo siya. Kahit mahirap po, no? So, yun, kahit mahirap. Ang ganda naman talaga ng wisdom nun, Maymay. Yung sinasabi mo, gusto mo ng adobo at ang pinigay sa'yo ay recipe. Nasa tao nga talaga yung gawa, Mary Dale. Ang lahat ng opportunities ay binibigay ng Panginoon sa ating lahat. Hindi lang sa'yo, alam natin yan. Na meron talaga tayong mga opportunities na ibinibigay ang Panginoon. Minsan nalagpasan natin at hindi natin napansin. Kung kaya, we always see and everything we do na failure po. Pero, yun nga lang, ibinibigay sa atin ng Panginoon ang recipe, pero hindi natin ginamit ng tama at hindi natin ginawa ng tama. Kung kaya, kahit anong angat ang gusto natin sa buhay ay hindi natin makuha. Kaya tama si Mary Dale doon. Ang ganda nun. Gusto ko yun, Maymay. Promise. Walang halong biro. Gusto ko yung sinabi mo na hiningi mo sa Panginoon adobo at ang binigay sa'yo ay recipe. Yes, let's go. Inaral ko po yung mga weaknesses ko, yung acting, yung pagpe-perform. Matagal ko na po talagang gustong mag-aral sa ibang bansa. Yung program ko po, na kinuha ko po ay acting. Dapat po, Australia po yun eh. Tapos, meron naman na po akong nakilala po doon. So, doon na lang po ako nag-aral. Tapos, ayun, tinulungan niya po ako na kung paano ako mapasok dun sa school. At mas napadali po yung buhay ko dahil nandun po siya. Sir naman, sabi nga Naku, nang dahil sa sinabi mo Maymay, baka meron na namang bash na marinig tayo after
this day. Pero yes, wala na tayong pakialam sa basher, Maymay, kasi yung basher na yan, hindi yan titigil hanggat walang nakikitang negative sa'yo. And they will keep on seeing the negative side ng mga stories mo just to make them prove their own lies na tama, which is don't ever get affected kung ano man ang masasabi ng mga bashers mo from today on, kasi for sure may makita yan sila, kasi noon pa lang sinabi nila that you went to Canada, nakapasok ka doon sa school, nabuhay ka sa Canada, at actually ang sabi nila ang dami-dami negative. I don't want to enumerate them all here kasi I don't want to tell people about their lies. And so yes, we are so thankful of your jowa, rumor jowa, na talagang nandoon siya para sa'yo, tinulungan ka niya, and indeed, ayun, nakapag-aral ka nga, naumpisahan mo ang acting school sa Canada. Let's go, Maymay, let's continue. Basta isipin mo lang, huwag pa-apekto sa bashers from today on. Uy, kaya nga, tahimik na lang kaya ako dito, sa gilid. After po nung Ama Kabugera po, na Diyos ko, pinapasalamatan ko araw-araw ang Panginoon kung paano naging successful po yung field ko po sa musika. Talagang grabe po. Nabigyan ng hustisya po yung mga sessions ko sa singing. Kasi dati po hindi naman po ako nag-aaral po talaga ng kanta eh. Yung matsambahan lang. Matsambahan lang sa recording, tapos ayaw mo na i-live sa yung tatakbo ka, magla-live ka, tatakbuhin mo. Tapos sabi ko, hindi na pwede to. Yung binigay sa akin po yung kantang Ama Kabugera. Sabi ko, Diyos ko, hindi na pwede, putyo-putyo lang to. Tapos kailangan ko na talagang mag-step up. Kailangan ko nang aralin to. Grabe po, nagbunga agad po yung pinaghirapan po namin, at yun po yung Ama Kabugera. Kabugera sa akin po talaga magsisimula sa sarili mo. Kapag na-embrace mo na po talaga yung mali mo, yung flaws mo, na kung saan ay hindi mo kailangan tapakan yung ibang tao para maging confident ka, para maabot mo yung pangarap mo. Noong una, syempre, conscious pa ako. Pero, at the same time po, excited naman po ako kung ano yung maging outcome mo dun sa shoot na ito. Kasi, pinag-aralan ko na po yung mga kung paano ko ipopost. Since first time ko nga po medyo may pa-skin tire ng konti. Kaya, ano po, lalaban. Feeling gano'n. Feeling empowered po as a woman kasi po nabibigyan ako ng chance ng slave family para po ay gamitin yung sarili ko para maging inspirasyon po sa mga kababaihan natin na hindi pa handang ma-embrace yung beauty nila dito sa mapanghusgang mundo. Tama ka dyan, Maymay. Talagang, it's about loving yourself more than anything else in this world. Yun talaga ang pinakauna nating pag-aralan, yung mahalin ang sarili natin, at wag paapekto nga talaga sa sasabihin ng iba, since in everything you do, it's your own decision and pinag-isipan mo bago mo gagawin ng isang bagay. So this is not just applicable for Maymay, and tama nga na having this sleigh ay talagang ginagawa itong inspirasyon hindi lang para sa buhay ni Maymay, kundi isinishare nito ang totoong laban ng buhay, yung talagang dapat na gawin natin, realization of her life, which is also applicable sa ating mga buhay. Yun nga lang, dapat handa tayong harapin ang bawat unos ng buhay, na hindi tayo dependent sa iba, kundi dapat strong tayo na haharapin kahit solo tayo, just like her. She was alone. Parents are away, wala yung tatay, yung nanay nasa abroad, brothers nasa abroad, nagtatrabaho, kapatid nag-aral sa abroad, and she is always
alone. Nandyan nga si Patricia, but it's kahit sabihin natin best friend niya, pero sabihin natin iba pa rin yun kaysa yung first consanguinity, yung talagang kadugo mo na talagang masasabi mo, ay kapatid ko to, ay nanay ko to. You are always free to say anything and to get help from them since they are your first line of family. Yes, let's go my. And I love the ngayon ko lang naintindihan ng Slay kasi noon yung kay Alexa Ilacad hindi ko talaga pinanood, never, not even a glance ng digital Slay niya video magazine kasi nga syempre dahilan sa okay lang, bet ko naman siya pero mas iba yung talagang mahal mo kasi papanoorin mo, and then this makes me understand na talagang parang eye-opening ito para sa iba on how to embrace yourself, to love yourself more than anything else under this sun. And yun talagang go lang ng go kahit mahirap kasi yan talagang buhay. We need to strive hard, to work hard to survive. Kasi ang buhay ngayon, hindi pwedeng upo-upo ka lang sa tabi, iiyak at magpapaawa. You need to stand up. Sabi nga ni Mama, step up for yourself and reach that goal sa buhay mo. Hindi mo man pa na ipinta kung anong klaseng buhay ang gusto mo. Kung ikaw ay bata pa, you need to start outlining what do you want ahead. Hindi yung talaga mag-antay ka lang kung anong darating sa buhay mo. Let's go, my such a nice inspiration from Slay Magazine. Thank you, ABS, for this. Na darating talaga yung point na yun, na ma-embrace nila yung self nila by me showing po sa kanila. You're right, my and thank you for sharing your wisdom to us. Me showing po sa kanila sa pagiging kabugera ko po. Dito ako, uy, first time ko kayo Diyos ko! Pasalamat kayo, uy! So, how do you feel that this is my first time and I give it all to you? Action! Happy, very happy. Yung sinabi kasi sa akin na magiging cover po ako ng Slay Magazine, sabi ko, wow, bagay na bagay sa kung ano yung nararamdaman kong pagiging kabugera ngayon. Kasi di ba Slay, kabugera, pareho lang. Kaya sabi ko, ay, oo, sobrang excited ako agad. Kasi mga ngabog tayo. Meron pa rin pong, alam mo yun, ingat pa rin. Pwede ka naman maging sexy na hindi po hubadera. Tama ka dyan, Maymay. Pwede ka maging sexy na hindi hubadera. Tama ka nga, Meridel, at tama nga na ang choice namin gawin kang modelo sa mga buhay-buhay, hindi lang sa amin, kundi sa mga future generation. Kasi sabi mo nga, it's alright to show some skin, pero dapat ka respeto at hindi malaswa. Pero kung tinanong mo kami anong feeling namin na nagsishow ka ng some skin, we are proud of you and we are happy that you are even willing to do that, but tell the world that you don't need to go down, so down para lang ipakita na sexy ka. Kasi mas pinili mong balutin kahit papano ang katawan mo. Pero talagang hindi mo maitago-tago, Meridale. Kasi nakikita namin yung kahabaan ng legs mo, kaseksihan ng katawan mo, nakikita namin yung abs mo, and nakikita namin yung grabing charm mo na umaapaw, na talagang marami, may kasama ka, si Rain, si Moira, si Isabel, pero syempre, iba pa rin ang nag-iisang kabugera ng bayan, ang Maymay Entrata. Kasi the more you cover yourself, the more mamahalin ka ng tao. Sabi nga ng mga fans mo, it's all right for you to wear that 2 pieces of cover na bikini, pero wag lang malaswa talaga. And that's even your point beforehand na sinabi mo. Okay lang na magpakita ka ng skin, basta ka respeto. And we salute you, Inday Maymay Entrata, kasi hindi ka nagpadala sa agos ng show business at hindi ka nagpadala sa
trend ng panahon na halos ilabas ng lahat, pero parang kulang pa din. At ikaw, pinakita mo na't lahat, pero gusto mo pa rin balutin ang katawan mo. Just like watching you sa Showtime kahapon, you were wearing that very, very short na panamit. Like, it's like a panty short. And yet, you were like so uncomfortable. Nakita ko yun. And gusto mong takpan yung mga paa mo. Kasi nga, syempre, hindi ka sanay na ganyan. Pero, yes, we are so happy na ganon ang nakikita ko. Me, personally, gustong-gusto ko yun, anak, kasi isa kang good model para sa mga kabataan ngayon na, sabi mo nga, you don't need to show your whole self, your skin and everything all the way just to get the love from your fans, from all the people na sa isipan mo nagmamahal sa'yo. Kasi kahit ganyan ka, may kahit balutin mo lahat yung katawan mo, mahal ka pa rin namin. Yan na muna ang ating update. Kasi hindi po pwedeng ubusin ko to, guys. Gusto ko lang ma-share yung word of wisdom mo, love mo sa sarili mo, and how you embrace yourself, and how you are seeing things sa mundo. Just like how you said, talagang kasalot-salot sa akin yun. Hiningi mo sa Panginoon ng adobo at binigyan ka ng recipe, and it's up to you how you deal with it. So, I really love that, and I really like when you said, you keep asking before kung maganda ka ba, at hindi na naibigay sa iyo ng Big Brother yung mga kasagutan na gusto mong marinig kay Big Brother. Pero right now you said it's about how you love yourself and how you embrace your own beauty. Yun ang magpapaganda sa iyo. And so yeah, thank you Mary Del Mama Entrada for all these words of wisdom. I will end this vlog with those. And I will see you soon, guys, for more. Magandang hapon po sa inyong lahat.